Live mula sa GMA Network Center. 20 taunang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Wasak ang kamay at naputulan ng daliri ang isang 13 gulang na babae matapos masabugan ng 5-star na paputok. Dahil naman sa boga, kaya nalapnos ang isang bata at naputokan naman sa mata ang isa pa. Halos 70 na ang naitalang firecracker-related injuries. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa Philippine Orthopedic Center, ang bagsak ng 13 taong gulang na babaeng batang ito na nasabugan ng 5-star kagabi. Ang bata, nawasak ang kaliwang kamay at naputol ang ilang daliri. Yung left hand niya ay wasak talaga. Etong gitna sa kanyang palasingsingan, litaw na po yung buto eh. So, completion amputation na lang ang gagawin doon para maisara dahil nakalabas yung buto. Yung impact nung firecracker, nagkaroon ng damage doon lang sa palm niya. Naiyak na lang ang ina ng bata sa sinapit ng anak. Awang-awa daw kasi siya tuwing humihiyaw sa sakit ang bata. Nagpaalam daw kahapon sa kanya ang bata na lalabas. Pero ang sumunod na raw niyang nalaman ay isinugod na ito sa ospital. Nagpaputok nga po siya. Yung paputok, hindi po... Siyang nagsindi? Siya po. Okay. Yun po. Tapos, siya po ang nagsindi. Kaso nung itatapon na po niya yung paputok, hindi daw po nawala, natanggal sa kamay niya. Dumikit daw po. Nagulat na lang po siya na sumabog na sa kamay niya. Sabi po din niya na medyo nakainom daw po sila. Ang bata, labis daw na pinagsisisihan ang nangyari at hindi na raw uulit na magpaputok. Ito na ay ikalawang kaso namang nabiktima ng paputok dito sa orthopedic. Sa Tondo Medical Center naman, sunog at lapnos naman ang balat sa binti at hita ng 12 taong gulang na batang ito matapos masabugan naman ng iligal na boga. Matapos mabigyan ng paunang lunas, na-discharge din naman ang bata. Patient has 10% burn, so we noted the burns on the legs and extremities of the patient. Second-degree burn po, ma'am, sa patient. Sa ngayon, 4 na ang firecrackers-related incident sa Tondo Medical Center. Bagamat mas mababa pa rin naman daw ito kung ikukumpara sa naitala nung nakaraang taon. Usually ba mga bata ang biktima? Yes, ma'am, mga bata, adult. Usually, ma'am, yung mga lasing po, actually. When they, after mag-inom o during nagiinom sila, nagpapaputok. Sa Sarangani Province, naputukan naman ng boga sa mata ang 13 anyos na batang ito nung bispiras ng Pasko. Ayon sa DOH, agad namang nagamot ang bata at pinauwi na rin. Sa pinakahuling tala ng Department of Health, umaabot na sa 69 ang bilang ng mga biktima ng paputok as of 6 a.m. kanina mula yan December 22. At sa bilang na yan, 58 sa mga biktima ay edad 19 pababa. 11 naman ay edad 20 pataas. Boga, 5-star at Piccolo ang nangungunang sanhi ng firecracker-related injuries. Ang Department of Health nagtaas na ng Code White noong pang December 21. Ibig sabihin, dapat handa silang tumugon sa mga emergencies tulad ng mga nasabugan ng paputok. Ang Philippine Orthopedic Center at ang Tondo Medical Center nakaredy na ang mga gamit sa pagresponde sa mga firecracker victims. Ang mga gamit niya pang-opera, naka-ready na lahat. Mga pins, pandugtong sa mga nabaling buto, no? Mga wires, yan lahat. Handang-handa na nga ang Tondo Medical Center sa pagsalubong sa bagong taon sakali nga na meron mga dalhin dito na mapuputukan ng mga firecrackers. So, ayan ready na yung kanilang, anong tawag sa mga ganito Ito yung mga gloves natin, ma'am, tapos mga sutures. And then we have our gigliso. And then bone cutter po, yung para sa mga naputukan sa kamay. Oh my if God, ever bone kailangan. cutter. Then, Tsaka napansin natin, meron din silang nakahandang mga itlog. Dok, bakit po may itlog kasama sa preparation? usually, pag nakakalunok po yung mga patient ng mga paputok, usually nagbibigay po tayo ng itlog na white to avoid further poisoning po. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Arestado naman ang 2 nagbebenta umano ng iligal na paputok online. Mahigit 100 social media page din na nag-aalok niyan ang pinatanggal ng PNP. At nakatutok si June Veneracion.
Habang may nakapasak na sigarilyo sa bibig, walang katakot-takot ang lalaking ito sa pagkarga ng kahon-kahong paputok na kanyang ibinibenta sa San Fernando, Pampanga. Ang hindi niya alam, target na pala siya ng entrapment operation ng mga pulis na kunwaring bibili sa kanya. Nang magkaabutan, nagbigay na ng thumbs up sign, hudyat para siya ay arestuhin at kanyang kasama. Ikaw ay may karapatang mahimik. Well, yung mga nahuli naman natin ay nagbebenta sila ng mga firecrackers na pinagbabawal, no? Through the different social media platforms. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng dalawang sospek. Paalala ng PNP sa publiko, lahat ng klase ng paputok ay bawal basta't online selling ang pinag-uusapan. May mga social media pages na raw ang mahigpit na tinututukan ngayon ng PNP Anti-Cybercrime Group. Sa ngayon, 115 social media pages na ang napa-takedown dahil nagamit daw ang mga ito sa bentahan ng paputok. 208 naman ang minomonitor. Pagka mayroon tayo nakitang violation, we will request for the takedown. Mula December 6 hanggang December 26, 10 na ang arestado ng PNP kaugnay ng bentahan ng paputok sa social media. At habang papalapit ang bagong taon, posibleng marami pa ang magtatangkang magbenta. Iwasan na po natin magbenta ng mga paputok online dahil nandito yung ating mga kapulisan patuloy na nagmumonitor at magsasagawa ng operation. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Dagdag peligro naman sa mga paputok ang paminsan-minsang pag-ulan. Ang nabasa kasi pag natuyo, maaaring sumabog mag-isa. Ang dapat gawin sa mga yan, alamin sa pagtutok ni Chino Gaston. Hindi hadlang ang makulimlim at maulang panahon para sa mga namimili ng fireworks sa Bukawi, Bulacan. Isa na rito si Sodi na dumayo pa galing Quezon City. Hindi naman ako bumibili ng mapaputukan na sa baba o mga lang, sa taas lang. Sir, matagal na kayo bumibili dito? Opo. Pero nagbabala ang Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association Incorporated sa panganib na dala kung maulanan ang mga biniling fireworks. Kapag nabasa kasi ang pulbura ng ilan, posibleng pagmulan ito ng disgrasya. Kasi meron po siyang chemical na kasama doon na habang natitiyo, po siya self-explosion. Talaga? So hindi pala pag nabasa, hindi pala pwedeng itapon na lang sa basurahan? Opo, kasi baka mamaya, yun pa po'y maging sani ng sunog. Pag nabasa na, tuluyan na lang ibabad yan sa tubig hanggang malusaw na at huwag nang sindihan o gamitin pa. Bagamat paulit-ulit na ang payo ng DOH na huwag na gumamit ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon, kung talagang pipiliing bumili, tiyaking nasa malamig itong lugar, malayo sa apoy at hindi naaabot ng mga bata. Ayon kay Santiago, mas malakas ang bentahan ng paputok ngayon kumpara noong panahon na may total ban. Ang problema, naglipa na rin ang bentahan ng iligal at malalakas na uri ng paputok sa internet, gaya ng ipinagbabawal na plapla, kabase, crying cow at iba pa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Nagdulot ng paglambot ng lupa ang tuloy-tuloy na pag-ulang dulot ng shear line sa ilang bahagi ng bansa. Ang resulta, landslide. At mula sa Basud, Camarines Norte, Nakatutok live, Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, nagdulot nga ng pagbaha, landslide at iba pang pinsala ang patuloy na malalakas na pag-ulan dahil sa epekto ng shear line. At dito nga sa Basud, Camarines Norte, isang buhay ang kinitil ng umapaw ang kanilang spillway dahil nga sa malalakas na pag-ulan bago magpasko. Nang dahil sa walang patid na pag-ulan, 2 beses nagkaroon ng pagguho ng lupa sa gilid ng Maharlika Highway sa bayan ng Santa Elena, Camarines Norte, mismong araw ng Pasko. 2 linggo na raw silang inuulan doon dahil sa shear line. Ito yung salubungan ng malamig at mainit na hangin, kaya nabubuo ang kaulapan na nagdudulot ng pag-ulan. Sulpot-sulpot lang po ang pagdating ng ulan pero malakas ang bugso. Tapos, Yun lang po yun na nakakapagpahina ng ating pundasyon ng lupa. Kaya siya yung naglalandslide. sa bayan ng Labo, Camarines Norte, malalakas sa pag-ulan din ang naranasan hanggang kaninang hapon.
Kanina madaling araw, nabuksan na sa light vehicles ang bahagi ng kalsada dahil sa isinagawang clearing operation ng DPWH. Hindi siya kayang imano-mano ng tao kasi medyo delikado nga, may mga puno pa, tas baka bigla pa siyang gumuho kapag nagtuloy-tuloy ang ulan. Isang linya lang din ang pinapadaan ngayon sa bahagi ng Andaya Highway sa barangay Kabutagan sa Lupi na muling gumuho dahil sa pag-ulan. Ayon sa DPWH, aayusin nila agad ang kalsada para hindi magdulot ng matinding traffic tulad na nangyari ilang araw bago magpasko. May kabaan kasi itong ginagawa dyan pero pinipit po namin matapos bago magbagong taon. Na-resolve na po natin yung congested traffic dyan. Isang lalaki naman ang nasawi matapos tangayin ng baha habang tumatawid sa spillway sa barangay San Vicente noong bisperas ng Pasko. Ayon sa MDRRMO, tinangay ng malakas na agos ang biktima at ang kanyang kalabaw. Natagpuan ang katawan niya kaninang 11:30 ng umaga. Ang malungkot na Pasko ng pamilya Gutierrez lalong pumanglaw ngayong araw nang mahanap ang bangkay ng nawawalang si Angelito kanina sa Bagtas River sa kanilang barangay sa Oliva, Basud, Camarines Norte. Pinaniniwalaang natangay siya sa dinaan ng spillway bisperas ng Pasko. Talaga masakit sa puso kung tanggap ko sir. Kailangan lang mangyari. Mayon ako magagawa. Nandun na siya. Yung mukha nga niya, di ko makita ito nakatagilid ang ginawa at may amoy na, tinahuban na lang trapal. Samantala, ilang bahagi rin ng kalsada sa Libmanan ang lumubog at nagkabitak-bitak. Yan ang sitwasyon po dito sa kilometer 7. Ano, bumaba na itong puno dito Pumunta na sa gitna na ngayon. Sa barangay Magsaysay sa Infanta, Quezon, humambalang na sa gitna ng kalsada ang punong ito na sumama sa guho ng lupa. Pahirapan din ang pagbaybay sa kahabaan ng kalsada dahil sa mga tumpok ng lupang bumagsak sa daan. May naiulat ding pagguho ng lupa sa bayan ng Real. Nabalot naman na makapal na putik ang kalsadang ito sa bayan ng Libon sa Albay. Napilitang suungin ng mga residente at motorista ang binhang kalsada sa Dilasag, Aurora. Kanya-kanyang tulak at buhat ang mga lalaking ito sa kanilang mga motorsiklo para maitawid. Meron pang gumamit ng kawayan. Ayon sa mga residente, kahit delikado, ay lumusong sila sa baha para makapamili ng kanilang handa para sa bagong taon. Pinagpasko pa talagang baha. Tibay. Paskong baha. Ilang araw na rin kalbaryo ng mga taga Baco, Oriental Mindoro ang bahang dulot ng walang tigil na pag-ulan dala ng shear line. Ang tubig umabot na hanggang sa loob ng bahay ng mga residente. Nauna nang nagdeklara ng state of calamity sa bayan dahil sa malawakang pagbaha. Hindi rin nakaligtas sa baha ang probinsya ng Laguna, gaya sa bayan ng Fami kung saan 2 barangay ang naapektuhan at pumerwisyo sa ilang motorista. Apektado rin maging ang ilang palayan. VK, patuloy nga yung ginagawang monitoring na PDRRMO ng Camarines Norte, gayon na rin ng iba pang mga LGU kaugnay sa posibleng maging epekto ng pag-uulan dahil nga sa shear line at pinapayuhan nila ang lahat na patuloy na mag-monitor sa iba't ibang social media platforms at sa mga abiso ng kanilang mga MDRRMO at PDRRMO para maging handa parati. Yan muna ang latest mula rito sa Camarines Norte. Balik sa Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Hindi lang mga parcel ang sumasabay sa holiday rush, kundi drogang ibinenta online. 2 nagde-deliver niyan ang nasa kote sa Taguig City. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Pagkakuha ng signal. Pinalibutan ng mga tauhan ng Police Drug Enforcement Group o PDEG ang coaching ito sa Taguig City. Ikaw, Amat, ikaw ay na-arresto namin sa sana pagbibenta ng illegal droga. Naman naman yung sasabihin ay Huli sa akto ang 2 suspect habang nagdi-deliver, hindi na mga regalo, kundi droga sa undercover ng PDEG. Ayon sa intelligence report na nakuha natin sa ating mga operatiba, through mga messaging app, at once na nagkaroon na ng magandang usapan or usapin or transaction para dito, doon na sila nagkakaroon ng palitan ng pera at ng mga illegal na kontrabando. Nagkakahalaga ng 3.4 million pesos ang shabu na na-recover sa 2 suspect na dapat ay i-deliver sa ibang umorder para ngayong Pasko. Ito mga high value individuals na nahuli natin
Ang kanilang area of operation ay dito nga sa Taguig City at mga nearby cities. So dito sila, ito ang halos sa iniikutan ng kanilang network para dito sa pinagbabawal ng droga na ito. Wala pang pahayag ang dalawang naaresto na nakakulong na sa Camp Bagong Diwa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Balik trabaho na si Pangulong Bongbong Marcos at kanyang gabinete para repasuhin ang 2025 national budget. Hinahabol yang malagdaan sa Lunes. At nakatutok si Ivan Mayrina. Pagkatapos ng Pasko, balik trabaho raw ang Pangulo kasama ang kanyang gabinete sa pagrepaso sa 2025 national budget na nakatakdang pirmahan sa Lunes, December 30. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, 10 araw na pagkantalayan mula sa naunang anunsyo ng araw ng pagpirma rito. May ilang kuna kasi sa ipinasang budget ng mga kongresista at senador at pangunahin dyan ang paglabag daw nito sa saligang batas. Lumobo kasi sa mahigit 1 trilyong piso ang budget ng DPWH sa pinal na bersyon. Mas malaki sa pondo ng education sector na siya dapat may pinakamataas sa budget priority ayon sa konstitusyon. Sabi ni Bersamin, sinisiguro raw sa isinasagawang review na tatalima sa itinakda ng saligang batas ang lalagdaang budget at naayon sa mga prioridad ng administrasyon. Maingat daw ang Pangulo sa pagtatalaga at paggasto sa limitadong pondo ng bansa. Sabi ni Senador Mig Subiri na miyembro ng Senate panel sa Bicameral Conference Committee, dapat daw matiyak na makasunod ang 2025 national budget sa saligang batas upang hindi na ito makwestiyon sa Korte Suprema at tuluyang maantala ang pagpapatupad. Nauna nang sinabi ni Bersamin na i-veto o ipatatanggal ng Pangulo ang ilang item sa budget, kabilang ang ilang mga isiningit na proyektong pang-infrastruktura sa ilalim ng pondo ng DPWH. Kinumpirma yan ni DPWH Secretary Manuel Bonoan. Mga projects that hindi identify na mabuti kasi it may be difficult to implement anyway. Wala yung locational indication. May mga ganun mga projects kasi. Dagdag pa ng isang source ng GMA Integrated News. Kasama dyan ang mga basketball at tennis court, ilang bypass road at water management project. Marerete naman daw ang iba pang proyekto. Pero hindi ibig sabihin na otomatikong marerelisan ng pondo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Punuan na naman ang mga bus terminal dahil sa mga humahabol namang makabiyahe bago ang bagong taon. Kasama sa kanila ang ilang hindi na nakaalis nitong Pasko dahil naubusan ng bus. Meron ding mga na-scam ng peking ticket. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Malungkot ang Pasko ng ilang pasaherong stranded sa BFCT East Metro Transport Terminal sa Marikina. 5 days na kami dito, stranded. Dito ng Mascao, nagtatawag ng mga kamag-anak. 5 days na. Hintay namin bus, wala biyahe. Pag walang biyahe, barako doon eh. Si Albert, uuwi ng Tacloban para sorpresahin ang pamilya niya sa Pasko. Pero siya ang nasorpresa nang di natuloy ang biyahe niya noong December 24. Sana pag-uwi ko dilan 24, surprise na ito. Nagwan na lang 26, wala na. Anong ginawa mo nung Noche Buena? Wala lang. Si Mang Joaquin naman, December 23 ang biyahe papuntang Rojas City. Pero inabisuhang naurong ito ngayong araw. Dahil daw wala daw ang barko sa Batangas, kaya pinauwi lang kami. Retain pa rin yung ticket namin for 26 na schedule. Tapos priority kami. Ang mga kasama ni Mang Joaquin, humanap ng ibang paraan para maunang makaalis. Ang isa raw, nakasakay ng bus papuntang Batangas Port. Pero stranded din naman daw roon. Hindi ko alam kung makaalis kami sa barko, makasakay kami. Ano sabi ng mga mag-anak nyo na hindi kayo nakapagpasko roon? Malungkot. Kung abutan kayo ng New Year. Mas lalong masakit. Kinulang sa bus. Sa tingin ko may mga lapses din sa overbooking. Siguro isa sa mga naging dahilan dito is yung special permit nila para sa mga added buses. Kaya kinulang din sila ng mga bus. Nakikipagpulong na anya ang BFCT Terminal sa mga bus company para hindi na maulit ang ganitong problema sa bagong taon. Problema rin anya ang mga scammer. 10 hanggang 15 pasahero sa BFCT ang nabiktima. Sa sobrang magmamadali nilang makakuha ng ticket, kahit sa labas na ng terminal sila nakabili, pagdating nila dito, wala talaga mag-accommodate na bus company kung hindi talaga legit yung ticket nila. Payo niya sa mga pasahero, huwag silang bumili doon sa labas or sa kahit anong booth na walang lehitimong
business transaction doon sa terminal. Sa loob talaga ng terminal dapat bumili. Mahigpit naman ang seguridad sa PITX, lalo pat dagsa ang mga pasaherong nais magbagong taon sa kani-kanilang probinsya. Hanggang kaninang alas 2 ng hapon, mahigit 100,000 na ang foot traffic sa terminal. Gusto ko talagang umuwi kasi pag nakapag-ibang bansa na ako, ilang taon na naman ako makakauwi. So sinulit ko na muna yung pagkakataon na makauwi sa pamilya ko. Dagsari ng mga pasahero sa iba't ibang bus terminal sa Cubao. Sa terminal na ito, mahigit 2,000 pasahero ang nakaalis na kaninang umaga. At daan-daan pa ang naghihintay na makasakay kaninang hapon. Sa ibang terminal naman nag-chance passenger si Veronica. Nakarga pa ang alaga niyang aso nang pumila kasama ang kanyang kapatid. Tiwala raw siyang makakasakay sila pauwi ng San Carlos, Pangasinan dahil nag-chance passenger din daw sila noong nakaraang taon. Magsa-celebrate po ng New Year with family. Andun po kasi yung mama at papa namin. Inagahan niya na nung... Yes po, para masulit yung vacation kasi babalik din agad after ng New Year. Nagsarin ngayong araw ang mga pasahero sa mga bus terminal sa Sampaloc sa Maynila na papuntang norte. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Di pa nagsisimula ang 2025 pero umaapaw na ang blessings para kay Zephanie dahil sa magkakasunod ng projects. Isa riyan ang mga batang Riles sa GMA Prime kung saan magaan ang mood sa set dahil sa off-cam kulitan ng mga bida. Makichika kay Lars Santiago. Ang TikTok kulitan na ito. Patunay lang daw kung gaano ka-at home si Zephanie sa set ng mga batang Riles. Noong unang araw, nakikiramdam pa siya sa mga katrabaho, lalo na ang mga veteranong artista. Pero ngayon, palagay na ang kanyang loob, lalo na sa 5 young actors na bida na sina Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Bruce Rowland, Rahil Birria at Antonio Vinzon. Balance naman po yung kulit, pati yung seryoso. Kapag nasa tent kami, minsan tumatambay po sa kanila pag break. Tapos nag-uusap, nagjo-joke minsan, tapos minsan din sila, Miguel, nagbibigay ng mga advice. Pero yun lang, talaga mapangasar lang sila minsan. Actually, si Antonio yung lagi namin naasar. Sorry, Antonio. Pero pagdating sa harap ng kamera at gumagawa ng action scenes, nag-iiba raw ang persona ng Riles Boys. Pag action na, talagang kita mo na seryoso sila, work mode po talaga. And knowing nga po na mga action yung ibang scenes nila, talagang nakakabilib po makita. Sobrang busy si Zephanie ngayong Christmas season at hanggang sa 2025 dahil sa dami ng trabaho. Bukod kasi sa mga batang Riles at sa All Out Sundays, may taping na ulit sila para sa GMA Public Affairs teen-oriented show na Maka. Official na po, may season 2 yung Maka and we're very excited po na mapag-usapan na yung magiging storya naman po this time. Merong mga bagong characters, syempre new environment, new story for all of us. Bukod dyan, pinagkakabalahan din ni Zephanie ang New Year's Eve Kapuso Countdown. Marami po akong makasama dyan na iba't ibang mga artists din po ng GMA para salubungin ng year 2025. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings.